Magandang umaga sa inyong lahat. And yung awit natin maganda. How great is our God? Dati po, yung Diyos na aking sinasamba before ay marami. Naguguluhan ako. So, one time sabi ko kung may Diyos, I want you to reveal yourself to me. And then He did. At masarap pala magsamba sa isang Diyos lamang kasi dati noon, ang gulo-gulo nga. Kaya magulo yung buhay ko. So, sa ngayong umaga, sama-sama tayong nagsasamba sa Diyos. Ay, kung sa atin nga, nakita ko maganda. Gaano pa kaya sa Panginoon? Amen. Now, ang tema po na ating pag-aaralan sa umagang ito ay makikita ninyo sa inyong booklets. It's about the importance of Christian fellowship. Bakit importante po ang mga anak ng Diyos na nagsasama-sama? At ang teksto po ay matatagpuan po natin ito sa Hebreo 10:25. Iniling ko po ang bawat isa na tumindig at basahin natin ng sama-sama. Okay? Hebreo 10:25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Let us pray. Amang banal, salamat po sa umagang ito. At kami po ay tinipon niyo sa lugar na ito. At sinaad mo nga sa iyong banal na kasulatan na 2 man o 3 nagkakasama-sama sa iyong pangalan, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa iyong presensya at sa inyo, Banal na Espiritu. Dalangin po namin sa oras na ito, patuloy po kami nagsasamba sa pamamagitan po ng pag-awit, pagpuri. Dalangin ko rin po, Lord, na habang kami ay dadako sa inyo, dalangin po namin na patawarin niyo po ang bawat isa sa amin po mga pagkukulang sa inyo at sa kapwa. I pray, God, na pangunahan po ninyo kami sa pag-aaral ng iyong salita at dalangin ko buksan po ninyo ang aming spiritual na mga mata at puso at matanggap po namin ito at maunawaan namin. With the guiding of the Holy Spirit, give us the wisdom to understand your words, O Lord. And as well I pray na hindi lamang po sa pakikinig ang sapat, kundi sa paggawa. Lord, sa mga sandaling ito, pangunahan po ninyo kami at maaral po namin ang iyong pagtuturo sa amin. Lord, we want to glorify you in our midst and help us, O Lord, to accept your words in our heart. All these things I pray in Christ Jesus. Amen. Thank you. Sabi nga, hindi po natin masasabi na ang isang taong magaling po magsalita or sabihin natin, so eloquent, o kaya sabihin natin na mataas ang pinag-aralan o kaya highly trained, and sabihin pa natin na multi-gifted, no? Na binibigyan ng espesyal na treatment ng Panginoon upang siya ay pagpalain. Hindi po. Ito po ang mga taong tapat. Now, sa bagong tipan po, ang salita pong faithful, tapat, ay ito po ay it is applied to people who serve the Lord. Ito po ay iginagawad sa mga taong tapat.
Makikita po natin yan sa unang Korinto 4:2. Sabi dito, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Pero ang teksto po na gusto ko pong idiin dito ay matatagpuan po natin sa ikalawang exhortation. Yun na nga, sinasaad dito na, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating Panginoon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang pagtatapat po sa iglesia ay isa po itong palatandaan na ito po ang ating hinahanap. Ang iglesia po ay pamilya ng Diyos. Tayo po ay nabibilang dito sapagkat doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bilang pong ating pasasalamat at pagsunod kay Kristo, dapat po tayong maging tapat sa ating iglesia. Now, ang isang tao po, pag siya'y nagtiwala kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, siya po ay naging bahagi o parte ng katawan ni Kristo that was ordered from eternity. Simula pa, yun na ang plano ng Diyos. And the most exciting life possible is a life in the will of God. Ang pinakamaganda po sa isang tao ay yung nasa sentro ka po ng kalooban ng Diyos. It is the sovereign will of our Lord, of our Heavenly Father, who wants our lives to glorify Him. At pinakanais-nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos ay yung ba ang buhay natin ay nagbibigay ng luwalhati sa Kanya lamang. Ang pangalawa pong katotohanan sa bersikulong ito, ang kalooban po ng Diyos ay hindi nagbabago. He cannot become better. It's because He is already the sum total of all perfection. When God's will is certain, and it is the wisest and best possible. Alam niyo, ang Panginoon hindi nagkakamali. Sa Roma 11:34, sabi nga dito, o sino ang naging tagapayo niya? Hindi po niya kailangan ang mga payo natin. Alam po niya ang lahat na plano to execute His will in absolute perfection. Sa Roma 8:28, sabi nga dito, alam natin sa lahat na bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Ang ibig sabihin dito, ang mga anak ng Diyos ay hindi po tayo biktima ng chance or luck or accident. Because God's will stands forever. Hindi po ito natitinag. It is expressed in 1 John 2:17, sabi dito, he that doeth the will of God abideth forever. So therefore, kung ang isang anak ng Diyos ay sumusunod sa Kanya, siya po ay panalo na. Pero, if we resist God, hindi natin masasaktan ang plano ng Diyos, pagkos simple lang
tayo rin ang masasaktan. But when a child of God obeys the will of God, even everything in the entire universe works for him. Naalala nyo, pinadalahan ng pagkain ng Diyos si Elijah. By nature. Even the nature, all the universe works for us if we are sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Now, for the third fact is God's will for your life comes from His heart. He loves us too much to harm us, and He is too wise to make a mistake. Ang kalooban ng Diyos, ito po ang expression ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay para sa ating kabutihan at sa Kanyang kalwalhatian. The counsel of the Lord is standeth forever, the thoughts of His heart to all generation. Ang puntos na nais ko pong ipaabot sa inyo sa umagang ito is that Christian fellowship is a command of God. Ang pagtitipon po natin, ito po ay utos ng Diyos. Hindi po ito payo lamang. And it is not something optional. Hindi po ito optional. Kagaya po ng halimbawa, if you attending in a university, sabi natin, pwede na ako maka-graduate, makuha ko lamang ang 3 units. So, pipiliin ko, it's either, sabi natin, political science subject or management subject or whatever, pasado ka na. Pero dito po, walang optional. It is an obligatory as the command of God can make it. Now, it is not merely the wish of a pastor. Hindi ito isang wish lamang ng isang nangunguna sa iglesia. Ito po ay utos ng Diyos na kailanman po cannot be trifled with. To offer excuses is to make a reply against God. Sabi nga dito, O man, who art thou anyway that replies against God? Sa 1 Corinto 4:2, ang salita ng Diyos nagsasaad na ang katiwalay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. Now, so it is required in a steward that a man be found faithful. It is this God who made the vast universe, and who made you and me, and who holds our very breath in His hand, who is the author of this text. And He says, huwag kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Fellowship is an integral part of our faith. May 5 puntos po kung bakit po ang Christian fellowship is important. Number 1 is that fellowship give us a picture of God. Ang pagsasama-sama po natin ay nagbibigay po ito ng larawan ng Diyos. Alam ko po, wala ni isa man sa atin ay perfecto. Pero bawat po isa sa atin ay may purpose dito sa lupa upang ipakita natin ang aspeto ng Diyos dito sa ating mga kapaligiran. Ang bawat isa ay binigyan ng spiritual gifts. So, kung tayo po ay sama-sama, ang bawat isa po sa atin ay maipapakita natin ang biyaya ng Diyos sa sanlibutan and demonstrate what God is. Katulad po yan ng pagbe-bake ng cake, ng mamon. Kailangan po natin ng flour, asukal, oil, and eggs para makagawa tayo ng masarap na mamon. Pero, ang bawat isa po nito
ay hindi po nila kaya mag-isa upang makagawa ng mamon. Kailangan po dito ay isama-sama natin ang ingredients upang makagawa tayo na makabake tayo ng masarap na mamon. So, katulad po yan sa atin, mga Kristiyano, kung tayo nagsasama-sama, all of us can show the glory of God. So here in Romans 12:4-6, sabi nga dito, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi para-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman tayo ay marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa-isa'y bahagi ng iba. So in verse 6, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkaiba ayon sa kagandahan ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung magpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinakaloob sa atin, ipahayag natin ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Second, fellowship makes us stronger. Well, fellowship provides us with strength. Kung tayo po ay nagsasama-sama, nakasama ang ating mga kapatid, it gives us a chance to learn and grow in our faith. It demonstrates to us why we believe. And it's great to be out in the world evangelizing others. Maganda po na tayo po'y sama-sama lumabas upang ipahayag ang gospel of salvation. Pero minsan po, nakakapagod, di ba? Na kakahina. Sometimes, it can question our beliefs. Kaya, masarap po, maganda po kung tayo po ay nagbibigay ng panahon upang tayo po ay mag-fellowship, upang sa gayon na maalala natin na ang ating Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi nga dito sa Mateo 18:19, sinasabi ko pa sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipinagkakaloob ito sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Ang verse 20, sapagkat sa aman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Okay? And the number 3, fellowship provides encouragement. Meron po tayong mga panahon na hindi maganda, bad moments. Whether sometimes mawala sa atin ang mahal sa buhay, or else sickness, karamdaman, financial problem, family relationship, or even crisis of faith. Minsan, dumadako tayo sa puntos ng galit o disillusionment. But spending time with other believer can often lift us up. Pagsama-sama natin ang mga kapatiran, ay nakakapagpalakas ito sa atin, nakaka-encourage. They help us to keep our faith on God. And also, God works through them to provide us in a darker time. Coming together with others can aid in our healing process and give us the encouragement to move forward. Dati noon nagkaroon po ako ng mabigat na problema at wala ko iba natakbuhan, kundi dito lamang po sa sambahan. Dito ko nabuhos ang aking pighati at nagi pong pagpapala ang iglesia sa akin, and also the presence of the Lord.
Now, in Hebrews 10:24-25, at sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Number 4, fellowship reminds us we're not alone. Coming together in worship helps to remind us that we are not alone. No matter where you are, saan ka man naroon, kung nakakatagpo mo ang mga kapatiran, mananampalataya, it seems na it's like you feel at home. God made fellowship by ourselves in the world. Sa 1 Corinto 12:21, kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Number 5, fellowship help us grow. Ang pagsasama-sama po ay isang magandang daan para tayo'y maglago sa pananampalataya. Kagaya po ng pagbasa ng Biblia, ang pananalangin, ito po ay daan upang tayo'y lalong malapit sa Diyos. In fellowship, we can impart lesson and one experience true. God gave us a gift of learning and growing when we fellowship. In fellowship, we can show each other how to live as God wants us to live and walk in His footsteps. Sa 1 Corinto 14:26, sabi dito, sa inyong pagtitipon, may awit, may mag-awit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita ng iba't ibang wika, at meron namang magpapaliwanag ng mga sinasabi nito. Gawin ninyo ang lahat na yan sa ikauunlad ng iglesia. Maganda ang sa English, sabi dito. That's why when you meet together, one will sing, another will teach, and another will tell some special revelation God has given. One will speak in tongue, and another will interpret what is said. But everything that is done must strengthen all of you. Di ba ang ganda? Now, the word, ang salita pong iglesia, ang ibig sabihin po nito ay assembly. Now, an assembly is a congregation of people. And if the member do not meet together, there can be no church. We ought to make it a top priority to attend services, not only for spiritual benefit, but because they set an example of the flock. There are other ways to be faithful to the church. Mayroon pong mga iba't ibang kaparaanan para tayong maging matapat sa iglesia, at ito po ay ang pananalangin regularly sa pastor at mga ibang leaders. And another is to be a systematic giver. And holding office in the church organization or using your gift in one of the church program also expresses faithfulness to the church. But attending faithfully accomplishes several purposes. Ang lahat pong mga gift na kaloob ng Panginoon, ang ating po paggamit dito ng bawat isa, kasi iba-iba ang gift eh. Sa ating pong paggamit dito, isa po itong palatandaan na matapat. Pero iba po kung tayo po ay matapat na palaging nagsasama-sama.
sapagkat it encourage all those who come to worship and pray. Kung tayo po ay nagdadalo sa sambahan, nakakapag-encourage po ito sa bawat isang mananampalataya. Now, affirming to each person present that he or she is not alone in the world. And it stimulates us to do good and show Christian love to our fellow worshiper. So church attendance is a command of God. And it is the will of God to those who made a pledge in coming together to support one another that allow us to learn, to grow, gain strength, and show exactly who God is. And one day, we will give an account to God for our lives. He will be evaluating our faithfulness by our commitment to the church. God bless you po. At bilang tugon sa mensahe, awitin po natin ang As We Gather.